Christ from Jerusalem all the way to Illyricum. Yan. Alam nyo, ang apostolic mission na nabanggit ko sa inyo nakaraan ay empowered by signs and wonders and miracles. Wala kayong dapat ikatakot sa paglilingkod ninyo sapagkat you are backed up by God's power. You are backed up by signs and wonders and miracles. Kaya wag kayong matatakot na mag-mission dahil taglay ninyo ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Nangyari na ito sa panahon ni Jesus at sa panahon ng mga disciples at maging sa sumunod na henerasyon hanggang sa ating pong panahon. The reason why we perform signs and wonders and miracles because we believe. We believe what God had demonstrated. We believe what the disciples did. And we believe sa power ng Holy Spirit. Kaya, dahil sa belief po natin yun, ito ay mangyayari hanggang ngayon, hanggang sa darating pang mga panahon. Even to the next generation. Ako binarinig po na nandito sa dulo. About there. Sa gitna. Alright. So that's why you are empowered by signs and wonders and miracles. At napag-usapan natin yun doon. Pangalawa, binanggit ko sa inyo na dahil sa tayo mismo ay empowered ng Holy Spirit, tayo po mismo ang nagkakalat ng tinatawag na inner healing and deliverance. By the way, sa ating pong church, ikinuwento ko na sa inyo kung ano ang Old and New Testament. Sino nakati na muli ng asod? Kung hindi pa nakakati ng asod, raise your hands. O marami pa pala. Sa susunod na magpapataw ko ng asod, Apostolic School of Deliverance, kumating kayo. Pero doon sa mga pastors ninyo na naka-attend na, I believe na naituro na yan po sa inyo. Dahil ngayon ay may kumakalat, which is lumang tugtugin na gusto nilang sirain ang ating pong mga members na nagsasabi, umalis na kayo dyan kasi dyan sa church na yan ay nagpapatanggap ng mga kaluluwa ng mga patay. Sabi ko, patawarin naman rin. Lahat po yan ay hindi nila naiintindihan. Pero sa Apostolic Church, naiintindihan natin ito. Tama ba? Kaya nga si Jesus Christ ay, naalala niyo ba Apostle Creed? Tingnan niyo ang Apostle Creed. Ilagay mo ang Apostle Creed natin. Ang Apostle Creed ay nandun yung I believe in God, the Lord Almighty, creator of heavens and the earth. I believe in the Lord Jesus Christ, the Son of the living God, born of a virgin. We believe in the Holy Spirit. Yan. So, yun yung I believe and I believe and I believe. Yun ang Apostolic Creed. Pagdating doon, we believe na si Christ ay pumunta sa saan? Sa hell para iligtas yung mga makasalanan. So, hindi ko kasi kabisado si Apostle Creed. Pero ibig sabihin, yun yung belief ng tinatawag ng mga apostles that si Jesus Christ ay pumunta sa kalaliman at para iligtas ang mga nasa kalaliman. But anyways, ang point ko ngayon dito, may mga evangelical churches at mga born again na nananatili sa evangelical approach at saka ng charismatic approach at saka ng tinatawag na Pentecostal approach. They don't experience yet what we are experiencing. Tandaan nyo ha? Experience and back up by the words of God. Kaya ang tawag sa atin yung fall ay gospel. Yan yung nandiyan sa pinag-usapan natin na Romans 15 verse 19. We fully proclaim the good news all the way from Jerusalem all the way to Illyricum. Bakit? Because hindi lang nagpipreach, kundi may signs and wonders and miracles. Sila wala po yan. At tandaan niyo lagi, ang tunay na tao ay kaluluwa. Tama? Nakatira sa katawang ito. Tama? Parang kung hindi rin nasagot. Nakatira sa katawang ito. So ang katawang ito, hindi yan ang tunay na tao. Ang tunay na tao ay kaluluwa.
Ang katawan ito, kayo ito'y humihinga because of the breath of life. Pag tinanggal ng Diyos yung breath of life, which is pneuma sa Greek word, roa sa Hebrew word, ang katawan nito'y babalik na sa alabok. Yung kaluluwa po natin, dadalhin na yan sa langit. Sino magdadala? Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 up to 8. Dadalhin ka na ng Holy Spirit pag nasira na ito. Okay, dadalhin ka na ng Holy Spirit sa bagong katawan sa langit. Kaya kapag ang believer naman po namatay, ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa Hades. Ang Hades, ang ibig sabihin ay unseen world. Then madilim na lugar na yon. Yun ay lugar lang ng mga nasa dilim o lugar ng mga unbeliever. Ang ibig sabihin po ng Hades, yun po ay Sheol. Okay? Sheol o kaya grave. Ayan. Or Tartarus. Pero actually, yun po ay unseen word lahat po yan. Or hell ang tawag, impyerno. Ang hell naman ay ginagamit sa New Testament na yan din po yung Hades. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ang final judgment ay doon pa lang magyayari na ang Hades, hell, lahat ng naroon ay tatapo niya naman sa lake of fire. Gehenna naman ang tawag po doon. Kaya yung mga tao, dahil sa wala pang final judgment, pag namatay po sila, nandoon sila sa Hades. Sabi natin Hades. Okay, minsan ang biglang salita ay hell. Tulad po ng rich man at saka nung si Lazaro, na namatay po si rich man, nandoon siya sa Hades. Okay, kaya sa J1 Church, we believe na yung mga nasa Hades ay temporary place. Temporary place of suffering. Pero kapag sila ay na-encounter natin sa katawan ng buhay ng mga tao, sila po'y napapatanggap natin at naliligtas. Anong proof? Matapos silang mapatanggap kay Lord, aalis sa katawan, yung kanilang katawan na pinasukan ay bigla nang gagaling. Kaya sa J1 Church, pati kaluluwa ng mga taong namatay na pag na-encounter natin, tanda niya, pag ay napapatanggap natin kay Jesus. Tulad kahapon, may pinag-pray na po isang bata. Ang sabi nila, meron daw siyang bipolar. Ibig sabihin ng bipolar, iba't iba po ang pagkatao. Bi means dual personality. Pag multiple naman, multiple personalities. Pero ngayon sa medical science, ang tawag po nila ay bipolar. Dahil ibig sabihin, pabago-bago. Yung pala, ang karga po niya ay isa lang pong ni-rape pagkatapos nun pinatay. Pagkatapos nun napapatay, meron pang ibang pumasok sa kanya na 6. 6 ba ka? Anyways, 6. 6 o 7 o 8. 8 pa ang pumasok sa kanya. Pero lahat yun ay mga aborted babies. Mga bata walang pangalan. Kaya sila po, kadalik sila mga inabort, pumasok po sa kanya, nakatira sa kanyang utak, kaya nililito lagi ang kanya pong isip. Yung dalawa naman, nakatira sa kanyang puso, kaya nagiging maramdamin. Pero anyways, may encounter po sila kagabi, at praise God, lumaya at pinagaling ng Diyos yung kapatid natin. Kaya pag may naririnig kayo ng mga nagsasabi, sa inyo naman ay kinapo sa Espiritu ng Patay, sasagutin niyo kagad sila. Oo, nakakausap namin. Bakit? Sa Old Testament, nakausap ang Espiritu ni Samuel. Pumasok sa Espiritista. Sa New Testament, kinausap ni Jesus si Elijah at saka si Moses, mga kapatid. Ang pinagbabawal sa Bible, yung pagkonsulta. Yun yung nakalagay sa Deuteronomy chapter 18, verse 19 to 12. Hindi tayo kumukonsulta. Naintindihan ba ninyo?
Kaya sinabi ng Biblia, huwag kayong pukonsulta sa espiritu ng patay. Ibig sabihin po kasi, nakakausap ang espiritu ng patay. Walang nakalagay sa Biblia na huwag mong kakausapin ang espiritu ng patay. Walang ganon. Ang pinagbabawal ay pagkonsulta. Paliwanag na? Okay, kaya pag may narinig kayo mga ganon, at hindi nyo maintindihan, sa J1 pastor lang kayo lalapit. Huwag kayo lalapit sa mga evangelical kasi hindi nila maintindihan yan. Maliwanag na. Kasi iba po yung doktrina po nila. Kasi ang lagi nilang pinagdidiinan ng pansin ay yung Hebrews 9:27. Nakalagay doon, itinagdam isa lang mamatay ang tao pagkatapos yan ay paghukom. Ang kanila na yung pagkakaintindi ng Hebrews 9:27 ay para sa lahat ng tao. Mali. Ang buong buod ng tinutukoy ng Hebrews 9:27, si Jesus Christ po ang tinutukoy na minsan lang mamatay. At muli, nabuhay. Kaya nga minsan lang eh. Bakit? Kasi sa Bible, sa New Testament, maraming namatay, muli, at muli, namatay. Nung pinag-pray ni Elijah, yung anak ng babaeng balo, namatay, binuhay niya. At pagtanda, muling, ilang beses namatay. Dalawa. Yung Shunammite woman, yung kanya pong anak, namatay. Pinag-pray ni Elisha, muling, at pagtanda, muling namatay. Si Lazaro sa New Testament. Ano pa? Yung babae, yung anak ng babaeng balo din na taga-Nain. Inililibing na. Binuhay ni Jesus. Pagtanda, muling namatay. So ilang beses namatay. Si Lazaro, si Tabitha, binuhay naman ni Pedro. Namatay 2 beses din. Si Eutychus, binuhay ni Pablo. So doon yung makikita na sa Bible, all the New Testament, maraming namatay. Muling, at muling, 2 beses namatay. Samantalang Hebrews 10:27, ang term ng ginamit niyan, minsan lang namatay. Kaya si Jesus Christ lang, ang minsan lang namatay. At muling, at nananatiling, buhay. See? Kaya ang Diyos natin ay buhay. Amen? Kaya yan ang Hebrews 10:27. Pagpalapakan natin ang Panginoon. Pagkatapos noon, sabi niya, comes judgment. Diba sabi, it is appointed for months to die once. After this comes judgment. Sa ESV, and then yung ESV, singular. Dito sa NLT, parang plural kasi nakalagay doon ay men. Pero dito, man. Pero ang totoo, yan po ay anthropos. Ano yung sabi ng anthropos? Ang tao po sa kanya ay at tayo po ay anthropology, study of men. Ang tao po ay anthropos, pag singular. Ngayon, singular po ang tinatawag din talaga dahil minsan lang namatay nga. Okay? After this comes judgment. Sinong nag-judge nung si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo? It's the devil. Ginjudge niya, kasama po yung mga fallen angels. Kaya wala na kayong ma-encounter ngayon dito sa mundo ng mga fallen angels. Bakit? Ikinulong na lahat mo yan. Basahin ninyo ha, 2 Peter chapter 2, verse 4. Ikinulong na lahat po ang mga yan. Basa. Go! To keep them until the judgment. Sila lahat ay inilagay na doon. Hanggang sa dumating yung paghuhukom at sila lahat itatapon naman sa lake of fire. Another verse, Jude 1:6. Sulat ninyo. Kasi may mga nagkakalat ngayon. Ay gusto ko pag na-encounter niyo po yun dyan sa Facebook, sagutin ninyo at sabihin niyo wala kang alam, hindi mo naintindihan ang Hebrews 9:27. Si Jesus Christ at tinutukoy lang noon.
But anyways, huwag na kayo magipagdebate. Okay, kasi minsan may mga tao na ang feelings nila ay marunong. Wala naman talaga alam. Okay, basa. Tandaan niyo pa yung word na, I remind you, ipinapaalala ko sa inyo, of the angels who did not stay within the limits of authority. God has kept them. Kita niyo, nakakulong na sila, nakakadena pa. Kaya wala kayong ma-encounter ngayon ng mga fallen angels. Nakakadena na po yan. Kaya lahat na ma-encounter niyo po ngayon ay puro kaluluwa ng tao. Na ang tawag sa kaluluwa ng tao ay wicked spirit or evil spirit. Or tinatawag din silang demon spirit. Kasi isa lang ang ibig sabihin ng wicked, evil, at demons. Nagkakitid tayo na yun. Kaya lahat ng may encounter natin ngayon ay ang mga kaluluwa ng hindi ligtas na tao. Pero may pag-asa po sila. Pag na-encounter natin, ang sabi ng Diyos, kakahabagan sila ng Panginoon. Kaya sabi ng Romans chapter 9, verse 15 to 16, kakahabagan ko ang gusto kong kahabagan at hindi ko kakahabagan ang hindi ko ibig. Kaya alam nyo nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang purpose niya para siya maging Diyos ng buhay at napatay. Basa, Romans chapter 14, verse 9. 14 verse 9. Go. Christ To be of and the dead. Very clear. Para maging Diyos siya ng buhay at ng mga patay. Oo, tingnan ninyo. Bakit ang mga patay ay maliligtas pa? Ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 8 to 11. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Basa. Verse 9. Verse 10. Every knee in heaven, on earth, and under the earth. And every tongue will confess, sabi ng verse 11, that Jesus Christ is Lord of the glory of the Father. Pati yung nasa ilalim, ang tinutukoy ko niyan, mga patay. Iko-confess nila na si Jesus ang kanilang Panginoon. Tama? O, ano bang verse? O, basahin ninyo na sa panahon natin, maliligtas talaga ang mga kaluluwa na yan. Yan ang sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 25. Basa. So ano ba sinabi ko? I'm sorry, John chapter 5 verse 25. Sorry. John 5 verse 25. Go. And those who listen will live. Tagalogin natin, dumating na ang panahon at ngayon na nga, present at ngayon na nga, na ang mga patay ay maririnig ang tinig ng anak ng Diyos. At ang sinong makikinig ay maliligtas. Palapakan natin ang Panginoon. Those who listen will live. Kaya grabe tinuro ng Diyos sa atin eh. Kaya ang mga nasa dilim, diliwanagan, at sino may hawak ng susi ng Hades? Lord. Revelation chapter 1 verse 18. Basa. I died, but look, I am forever and I hold the keys of
of death and the grave. Siya may hawak ng susi. Anong purpose ng susi? Sara. Kung bubuksan niya ang susi para sa kaligtasan ng iyong lolo ng mga lolo mo. Di ba? Alam niyo, lahat po tayo kaluluwa. Buhay pa lang ang ating pong katawan dahil meron tayong breath of life. Pero kapag tinanggal na ng Diyos ang breath of life, ang katawan ito, babalik na yan sa alagok. At tayo naman, dadalhin na ng Holy Spirit sa bago nating katawan sa langit. Again, tatandaan yung verse ha, 2 Corinthians chapter 5, verse 1 up to 8. O, sige, sinimulan ko na rin lang, ay hindi pasahin na natin. Tagalogin mo anak, tagalogin mo. Ilagay mo sa Tagalog para hindi na ako mag-interpret. Okay, basa, go! Ang aking katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng meron tayong bagong katawan sa langit. Kaya pag nasira na ito, ano ang tawag dito? Ang katawan ito, ang tawag natin ay tolda. Tahanan lang natin ito. O, verse 2, go. At labis na nananabik sa ating tahanan. Makalakit. Sa totoo lang, pagpagod ka na, parang gusto mo lang umuwi sa langit. Bakit? Alam mo sa langit ang iyong? At meron kang bagong katawan sa? Verse 3, go. Kaya hindi ka matagpang hubad. Ganito yan. Kapag nandito ka sa katawan mo, ito ang mismong tahanan mo. Yan ang pinakadamit mo. Pag umalis ka na, hubad ka na. Kaluluwa ka na. Hindi ka na makikita. Kaya, pagdating mo sa langit, meron kang bagong katawan na tirahan. Nagawa ng Diyos. Clear? Exciting, di ba? Oh, tingnan niyo ang verse 4. Go. Kami naghihinagpis at dumarain. Hindi dahil nais na natin iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil mabihisan ng katawang pan-stop. Kaya meron tayong katawang panlangit talaga. Kaya minsan na gusto natin mawala sa mundo eh. Pagpagod na, di ba? Pero huwag muna. May mission ka pa. May apostolic mission pa tayo. Tuloy natin ito. Sa gayon, ay magpapalitan na ng stop. Kasi ang buhay ng katawang ito, may hangganan. Babalik na ito sa lupa. Pero meron tayong bagong katawan sa langit na hindi na masisira kailanman. O, anong proof na maaarti ka sa langit? Verse 5. Go, sabay-sabay. Stop. Para sa ganitong pagbabago, ibig sabihin, mababago ang iyong katawan. Masisira ng katawan na panlupa at meron kang bagong katawan sa langit. Ito ngayon, ituloy mo, at bilang katibayan na ito'y matutupad. Meron kang Holy Spirit. Bakit? Na-born again ka. Na-born again ka. Kaya ganito tayo ka-confident eh. Hindi tayo religious. Hindi tayo nagpapakasakali. Hindi. Ang JA1 Apostolic Church ay sigurista. Kung ano nakalagay sa Biblia, pinaniniwalaan natin. Amen? Oh, we have the Holy Spirit. Bakit ka nagtaglay ng Holy Spirit? Yan ang sinasabi ng Romans chapter 8, verse 9. Ang taong tumanggap kay Kristo ay may Holy Spirit. Basa. Go. Kundi ayon sa kasatunayan, ano? Ang hindi kay Kristo ang taong iyon. Kung
pinananan sa iyo ang Panginoong Kristo. Kaya nung tinanggap mo si Jesus Christ, pumasok ang Holy. Kaya napansin mo doon, capital E, Espiritu ng Diyos. Kaya pagdating ng verse 14 ng Romans chapter 8, lahat ng ay mga anak ng Diyos. Kaya mula nung tinanggap natin si Jesus, nanahanda ang Holy Spirit. O para maging clear yan na yung pagtanggap natin kay Kristo. Sabi ng verse 15, Romans chapter 8, verse 15, go! Sapagkat sa halip ay Espiritu, huwag ay gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Nasa iyo na ang Holy Spirit. Kaya talagang tagalangit ka. Ano ang Holy Spirit? Yun ang pinakatatak mo. Basa Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Tatak mo yun. Kaya sigurista tayo sa langit. Tama ba? Basa. Kayo rin ng salita ng katotohanan ng magandang balita na ng kaligtasan. Stop. Kaya ang salita ng Diyos na binabasa mo, pag sinusunod mo ito, nagdudulot yan ng at sumasampalataya sa Kanya at pinagkalooban ng ipinangakong bilang tatak ng pagkahira niya sa inyo. Kaya may tatak ka na ng Holy Spirit. Yan ang zeal ng salvation natin. Verse 14, go. Katibayan. Sa gayon, ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Matindi itong pinag-uusapan natin. Kaya, yung maraming mga kunwari na born again, hindi naiintindihan ang pagiging born again nila. Akala nila, sila ang nabuborn again ng Espiritu. Hindi. Ang nabuborn again, kaluluwa, tama? Dahil tinanggap mo ang Holy Spirit. Kaya mga minamahal, ano man ang pangyari sa mundong ito, mayroon tayong assurance of salvation. Bakit? Tinawag kang born? O tingnan niyo po yung pagiging born again. Balikan lang natin ito. Review lang ito, John chapter 3, verse 3 up to 7. Nire-refresh ko lang kayo. Basa, go! Born again na, verse 4, go! Yan ang pagkaintindi ng panatiko na si Nicodemus. Pagkakapasok ang basat yan ng kanyang ina para ipanganak na muli. Basa ang verse 5. Go! Napansin ninyo? Maliban ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig, with the salita ng Christian. At ng capital E, Holy Spirit. Kaya kailangan mo ipanganak sa Holy Spirit. Ibig sabihin, makakakunik ka. Okay. Kapag naipanganak ka sa Holy Spirit, doon ka pa lamang maliligtas. Kaya pag hindi ka naipanganak na muli sa pamamagitan ng Holy Spirit, ay hindi ka papasok sa kanilang langit. Bakit kailangan ipanganak sa Espiritu? Ganito yan. Basta tapusin mo natin ang verse 6 sa 7, ha? Okay. Para maipaliwanag ko mabuti. Go! Ay sa Espiritu. See? Ang taong ipinanganak sa laman, ano? Ay sa kagagawa niya ng ating ama't ina.
Okay? Ang ipinanganak ay sa Espiritu. Ito na ngayon. Verse 7, kaya huwag kayo magtaka sa sinasabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Ito na siya ngayon. Kaya kailangan mo ipanganak na muli dahil ang gusto ng Diyos, yung kapanganakan natin ay reconciliation. Romans chapter 5, verse 8 to 12. Please, makinig kayo mabuti, napakahalaga nito. Go! Ang kanyang pag-ibig sa atin ng para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya namatay si Kristo dahil para sa ating hindi na makasalanan. Verse 9, go! Tayo'y ngayon ay lalong tiyak na sa puot ng Diyos. Salamat sa dugo ni Kristo at tayo ay natubos. Verse 10. Tingnan nyo na ngayon to. Go! Ano tayo? Kaaway ng Diyos ang tao dahil sinunod ng tao si Satanas. Kaaway ng Diyos si Satanas. Sumunod si Adan at kay Eva. Sumunod si Adan si Eva kay Satanas. Naging kaaway ng Diyos ang tao. Alright. Dahil sa kaaway, dati tayo kaaway ng Diyos. Ngunit, go! Bilang kaibigan sa pamamagitan ng kanyang anak. Stop. So tayo ngayon naging kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Dahil dito, yan, maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. O, tingnan nyo ha, ang verse 11, go! Sapagkat tinanggap tayo bilang mga kaibigan. Englishin mo to para maintindihan mo. Bakit meron sa verse 10 at sa 11? Go! So now, napansin mo? Now, we rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friend with God. Kaya ang born again relation, balikan mo ang verse 10. Verse 10, English. Kailangan detalye tayo. Okay, since our was restored by the death of His Son, we were certainly be saved through. Napansin mo yung word na restore? Yan. Kaya pagdating ng verse 11, relationship na ang pinag-uusapan. Kaya mga minamahal, ang born again ay dating kaaway tayo dahil kay Kristo na kamatayan. Ikaw ay makakarating na kay Christ. Kaya na-restore back yung relasyon mo. Dati, putol ang relasyon mo, ibig sabihin you're dead spiritually. Nung tinanggap mo ngayon si Jesus Christ, naipanganak ka ngayon sa spiritual mong pamumuhay. Kaya yan ang ibig sabihin po ng born again. You became born again because of the Holy Spirit that is in you. Clear? Alin na mo born again? Kaluluwa. Dahil ang tao ay tunay na kaluluwa. Ano ang naliligtas ngayon? Kaluluwa. Ano ang mangyayari sa ating katawan? Na panlupa? Babalik sa? Dahil meron tayong bagong? Sa langit. Sino may gawa? Kaya ang naliligtas ay kaluluwa. Ngayon, paano ang unbeliever? Pag hindi po sila na born again, wala pa silang Holy Spirit, wala pa silang tatak. Paano
Sila ngayon ay maghahanap ng katawan din dahil ayaw nilang sila nananatiling hubad. Kaya again, pag umalis na tayo sa ating katawan, hubad na tayo. Pero dahil mayroon tayong Holy Spirit, dadalhin tayo ng Holy Spirit sa bago natin. Kaya kapag unbeliever naman ang namatay, ang kanilang kaluluwa ay lingering around. Kaya ang multo, nakalutang laang hubad sila. Wala silang katawan. Kaya ang gustong-gusto ng mga multo na yun, maghanap ng katawan mapapasukan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit napasukan na kayo noon. Pero na-deliverance na kayo noon. Maliwanag ba? O, tingnan niyo po, yung walong na-minister ko kahapon. Imagine niyo, pumasok lahat dito. Sa isang batang ito. Aborted babies. Akala nila kasi, ang isang tao, pag namatay, para lang hayop na wala na. Hindi. Ang katawan ng tao, ang tunay na tao ay eternal being, walang kamatayan. Kaya kapag ipinahamak sila sa impyerno, buhay pa rin, nagdurusa pa rin, hindi pa rin namamatay, dire-diretso ang hirap. Kaya hindi namamatay ang tao. O tapos itong mga taong ito, na walang kaalam-alam, basta lang makapagsalita, sana kung matalino sila, alamin. Sabi na, pumunta ka tayo sa J1, alamin natin kung bakit sila nakakapagpatanggap ng mga kaluluwa ng mga taong namatay. Ganun dapat ang taong matalino. Hindi yung sabihan, kulto, bigla may sumagot. Pwede ba na magpalaya si Satanas ng kanyang mga demonyo? Pwede ba si Satanas palayasin niya ang kanyang kapwa Satanas? Alam niyo mga minamahal, nabanggit ko ito dahil apostolic church tayo. Lahat tayo, mga anak, lalakad tayo sa parada ng tagumpay dahil kasama natin ang Diyos na buhay. Hindi tayo mangingimik sa anumang sasabihin ng tao. Hindi ka magpapatinag, tatandaan mo ito. Hindi sila ang Savior natin. Ang Savior natin si Jesus Christ. Hindi sila nagpapakain sa atin, kundi si Jesus Christ ang nagpapakain. Siya supplier natin lahat. Kaya hindi dapat ito magpapapekto sa kanila. Kung full gospel ang pag-usapan, we are full gospel. Sila, half gospel. Bakit? Sa atin may milagro, sa kanila wala. Sa atin gumagaling ng may sakit, sa kanila wala. Sino kayo ng totoo? Nagkaintindihan ba tayo? Kaya mga apostolic church, ginawa ni Jesus Christ ang miracles, ginawa ng mga apostles ang mga miracles, gagawin din natin dahil we are an apostolic church. Kaya ayaw ko na may mabalitaan na sino man na bigla na lamang kayong ikangay babatikusin at kay tatahimik. No! Ikaw ang nakakalam ng katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen? Kaya because you are that person, you are anointed by God, and mamaya-maya, you will receive the apostolic anointing, and you will go for mission, and you will become effective missionaries of the Lord. Did you hear me?